Nakabalik sa mansyon si Gobernador Santiago at ang kanyang tagapangalagang si Simon. Bakas sa mukha ng gobernador ang labis na kagalakan. Papaano ba namang hindi siya matutuwa? Nagawa niyang mapapanig sa kanya ang ilang personalidad ng lalawigan na kinikilalang pinakamalalakas pagdating sa kani-kanilang espesyalidad. Sadya ngang hindi lang pisikal na kakayanan at lakas ang dapat taglayin ng isang nilalang para pagharian niya ang isang lugar. Malaki rin ang naiaambag kung gaanong karaming salapi at kung gaanong kalawak ang impluwensya na mayroon ka para mapasakamay mo ang kontrol ng buong lalawigan. Iyon ang wala kay Lola Chedeng at sa yumaong asawa nitong si Lolo Kulas. Matagal na pinanghawakan ng mag-asawa ang titulong pinakamalakas na antingero at pinakamalakas na mangkukulam. Pero imbis na gamitin ang posisyong yun para lumikom ng limpak-limpak na salapi at magpalawak ng impluwensya, ay mas pinili pa ng mga ito ang maging ordinaryong mamamayan ng lalawigang yun sa pamamagitan ng pagtulong sa mga kalugar ng mga ito at paggawa ng mga kabutihan. Nang araw ding yun ay ipinag-utos ng gobernador na magdiwang ng isang piging. Inimbitahan niya ang ilan sa mga kilalang tao sa lalawigang yun na sumasailalim sa kanyang impluwensya. Gayon din ang mga kaibigang kasosyo niya sa mga iligal na gawain. Habang nagkakasiyahan sa bulwagan ng mansyon, ay pumunta sa gitna ang gobernador. Pansamantalang naputo lang sayawan ang ilan sa mga nainom ng mamahaling serbesa ay saglit na ibinaba ang kani-kanilang kupita sa lamesa. Mga kaibigan, isinagawa ko ang piging na ito para makasama ko kayong magsaya. Batid kong alam nyo nang ang isa sa pinangangambahan natin noon ay hindi na natin kailangan pang problemahin. Wala nang kakayanang mangulam si Lola Chedeng. Hindi na malilimatahan ang paggalaw natin. Mas mapapalawak pa natin ang mga ilegal nating gawain na walang iniisip na masasagasaan. Dahil salitan niyang iyon ng gobernador, ay nagsipagsigawan at palakpakan ang lahat ng taong naroon sa bulwagang yun. Ang bawat isa sa mga ito ay tila nabunutan ng tinik sa kani-kanilang lalamunan. Hindi maikakaila na si Gobernador Santiago ang pinakamaimpluwensya sa buong lalawigan. Palagi ring nasa tabi nito ang pinakamalakas na antingerong pumuprotekta rito. Kaya nga lang ay limitado ang bawat nagiging desisyon nila pagdating sa mga gawaing iligal. Pilit nilang iniiwasang makabangga si Lola Chedeng. Oras kasi na masaling nila ang kahit sinong malapit sa matanda, ay paniguradong hihinto ang kanilang hininga sa mismong araw na yon. Mabuti na lamang at nagkamali ng desisyon si Lola Chedeng. Nangulam ito ng mismong nananahan sa probinsya kung saan ito naglalagi. Isa iyong batas na di dapat suwayin ng matanda dahil magiging dahilan yun ng pagkawala ng kanyang kakayanang mangulam. At ngayon nga ay wala ng kakayanang mangulam si Lola Chedeng. Maaari na nilang gawin ang lahat ng bagay na nais nila. Nasa panig nila ang puwersa, salapi, kapangyarihan at impluwensya. Magbubuhay hari at reyna ang lahat ng papanig sa gobernador. May isa pa pala akong gustong ibalita sa inyo. 2 linggo buhat ngayon ay isasagawa na namin ang pagkitil sa buhay ni Lola Chedeng. Nasa panig na natin ang ilan sa malalakas na personalidad ng lalawigan
Nasisiguro ko sa inyo ang tagumpay. Ang kamatayan ni Lola Chedeng. Pagpapatuloy pa ng gobernador. Sa isang bahagi ng bulwagan ay nagtaas ng kamay ang isang lalaki. Sa itsura nito ay hindi maikakailang isa iyong dayuhan. Isang incheck. Iyon ay si Mr. Lim, isang negosyante. Nagkalat ang mga negosyo nitong pagawaan at tindahan ng tinapay at kape sa iba't ibang parte ng bansa. Isang larawan ng mabuting incheck na nagbibigay ng trabaho sa nakararaming Pilipino. Subalit ang pagkademonyo nito ay maingat na ikinukubli at hindi inilalantad sa publiko. Iilang tao lang ang nakakaalam ng tunay na pagkatao nito. Ang mga kasosyo nito sa iligal na gawain at isa roon si gobernador, ang matalik nitong kaibigan. Pala masigulo takumpay, pahilam ko sa iyo aking tagapangalaga na si Gaspar at Oscar. Alok ng negosyanteng incheck. Dahil doon ay lalong naghiyawan at nagpalakpakan ang lahat ng taong naroon sa bulwagang yun. Ang negosyanteng incheck kasing yun ang pangalawa kay gobernador pagdating sa pera at impluwensya. At ang tinutukoy nitong tagapangalagang si Gaspar at Oscar ay ang kambal na antingero. Ang isa sa dahilan kung bakit kinatatakutan din ng nakararami ang negosyanteng incheck na yun. Si Oscar ang ikalawa sa pinakamalakas na antingero sa buong lalawigan. Tangan-tangan nito ang mutya ng pagong, habang si Gaspar naman ang ikatlo na nagtatangan ng mutya ng pawikan. Kung sabay nalalaban ng kambal at magtutulungan, ay kaya nitong pumantay sa lakas at kakayanan ng pinakamalakas na antingero ng lalawigan na si Simon. Napuno ng tawanan, sigawan, at palakpakan ng loob ng bulwagang yun. Lahat ay nagsaya at nagpakalasing. Walang dapat ipangamba. Dahil sa labas ng mansyon ng mga Santiago ay nagsipagtipon-tipon ang kanya-kanyang tagapangalaga ng mga kilalang personalidad ng lalawigan. Mga antingerong nagtatangan ng iba't ibang uri ng mutya. Tinanguan ni gobernador ang kaibigang incheck. Indikasyon at pag-aanyayang lumapit ito sa kanya sa gitna ng bulwagan. Agad naman yung naintindihan ng kaibigan at lumapit. Mr. Lim, maraming salamat sa iyong alok na ipahiram ang iyong kambal na tagapangalaga. Tatanawin ko tong utang na loob. Pero, papaano ka? Papaano ang proteksyon mo sa mga susunod na mga araw? Paunang bungad ng gobernador sa kaibigang incheck. Mr. Santiago, si Oscar at Gaspar pinakamalakas sa akin tauhan. Pero dahil kaibigan kita ay pahilam ko sila sa'yo. 2 linggo lang naman. Wala problema. Huwag ka na alala sa akin kaibigan. Bukas ay balik ako sa Manila. Protektado ako loon ng mga kampi nating pulis at opisyal gobyerno. Paliwanag sa kanya ng kaibigang incheck. Mabuti na lamang at iyon ang plano ng kanyang kaibigan. Maigi na rin yun, dahil baka madamay ito sa mangyayaring labanan. Hindi pwedeng mawala sa kanya ang kaibigang incheck, dahil malaki ang naipapasok nitong pera sa kanya. Nagpatuloy ang nagaganap na kasiyahan sa loob ng mansyon. Lahat ay nagpatuloy sa paglalasing. Ninamnam ang kasiyahan, ang paparating na tagumpay, ang kamatayan ni Lola Chedeng. Sa isang bahagi ng lalawigan, sa isang baryong ikinukubli ng sukal ng kagubatan, nagtipon ng 5 kababaihan na nasasampayan ng balabal sa mga balikat ng mga ito. Tinungo ng mga ito ang isang bahay
na pinangangalagaan ng isang yumaong babaylan. Ang bahay na yun ay nababalot ng hiwaga. Ayon sa mga sabi-sabi, ay napupuno raw ng mga ginto at pilak ang loob ng bahay na yun. Pero ang lahat ng nagtangkang pumasok ay hindi na nakalabas. Minsan na ring tinangkang pasabugin ang bahay na yun ng ilang mga kalalakihan na iligal na pumuputol ng puno sa gubat. Subalit hindi nagtamo ng kahit anong pinsala ang bahay na yun. Sadyang makapangyarihan ng dating babaylan na nagmamay-ari ng bahay na yun. Nagawa nitong hindi patawirin ang sariling kaluluwa sa kabilang mundo, nang sa gayon ay maproteksyonan at maprotektahan ang sarili nitong tahanan. Dito ba sa loob nito matatagpuan ang banga? Oo, dyan nga. Pero ang nagmamay-ari ng bahay na yan ay isang makapangyarihang babaylan na pumanaw matagal na panahon na. Kung ganoon ay kailangang mag-alay ng dugo. Baka sakaling maging maamo ang kaluluwa ng babaylan. Ganoon nga. Nagsimulang sabay-sabay na umusal ng bulong at orasyon ng 4 na kababaihan, habang ang isa ay itinalukbong ang kanyang balabal sa kanyang ulo. Ako ang papasok. Kada 10 segundo ay mag-alay ng dugo ang bawat isa sa inyo. Pagkasambit noon, ay naglabas ng isang punyal ang babae at hiniwa ang sarili nitong bisig. Sabay walang pagdadalawang isip na pumasok sa bahay ng yumaong babaylan. Bawat 10 segundo ay itinatalukbong ng isa sa 4 na babae na naiwan sa labas ng bahay ang kanilang balabal. Hihiwain ang sariling bisig habang umuusal ng dasal. Hindi pa man humahantong ang paghiwa sa sariling bisig ng pinakahuling babae, ay lumabas na sa bahay ang kanilang kasama. Pasan-pasan nito sa balikat ang isang malaking banga na kasing laki ng barakong kambing. Ang bangang yun ay ang isa sa 3 malakas na gamit sa pangungulam, ang banga ng mga yumao. Halikan at lumisan. Baka mawala na ang epekto ng dugong ipinatikim natin sa babaylan. Sambit ng babaeng pumapasan sa malaking banga. Sabay-sabay na nilisan ng 5 kababaihang yun ang bahay ng yumaong babaylan na ikinukubli ng sukal ng kagubatan.